everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang dapat ilagay para sa Miss Universe Philippines sa kanilang dalawa? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Paguluhin ko lalo ang inyong mga iniisip para sa laban dito sa Miss Universe Philippines. Mananalo kaya ang manok mo? Yan ang katanungan. So, ito na. So, after ng Miss Universe Philippines swimsuit competition na naganap dito sa Aqua, Boracay, syempre maraming mga nagulat, marami ang mga nasayahan, marami din naman ang nalungkot, marami din naman talaga ang putak ng putak na nakakaloka dahil sabi nila, mas magaling pa rin daw talaga ang mga manok nila. Pero ang tanong, manalo kaya ang mga manok nila? So, yan ang hinihintay ko dito sa competition na to. So, yan. At eto nga, isa sa mga talagang, ay nako, nagandahan ako ng performance. Wala nang iba, April Smith ng Cebu City. Tama ba? Oho, grabe ang ipinakitang performance ni April Smith dito. Sobrang panalo. Palakpakan natin ang bonggang-bongga. So talagang nakaka-impress yung kanyang pasarela, kanyang execution, kanyang galawan, projection dito sa ipinakita niya sa kompetisyon ng Aqua Boracay swimsuit round, o di ba? So talagang masasabi mo in fairness. So ako, ang wish ko dito, so ayan na, talagang pasabog kasi syempre ang April Smith, no? So sana tuloy-tuloy na to hanggang dulo. Sana talagang magbigay talaga sa April Smith ng performance na alam mo yun, ay kagugulat natin lahat. Pero sa nakikita ko, galing na April. Umanga ako. So, kaya sabing ganon, April Smith ay pwede ba sa corona ng Miss Universe Philippines? Oo naman. Bakit naman hindi? So, ito ang nakikita ko na pwede tayong magpadala ng ala Olivia Yates, di ba? Ng Pilipinas, itong si April Smith. Kung si Olivia ay nakarating sa top 5 ng Miss Universe nung nakaraang taon na ginanap dito sa Bangkok, Thailand. So, pwede tayong magpadala ng another, Olivia Yates dito. So, ako para sa akin, why not? So, napaka-strong ng execution, napaka-strong ng caliber ng isang April Smith. So, ako para sa akin, ang hinihintay ko na lang dyan kung paano niya talaga ipapanalo to ng bonggang-bongga. But, sa kabilang banda, kaya ba ng April Smith talagang pantayan ang performance na ginawa ni Olivia Yates noong lumaban sa Miss Universe at kaya niyang makarating sa top 5? So, aminin na natin sa April, pagdating sa communication skills, medyo doon talaga siya delikado. Pagdating dito sa competition ng Miss Universe Philippines, isa si April Smith sa mga aabangan mo na kung ito ba ay makakatungtong sa top 5 o hindi. Pagdating sa communication skills, aminin natin, ang daming malalakas. Isa na dito si Bella Ismael na talagang isa siya sa mga pwedeng to-market talaga sa top 5 at mawala sa eksena si April Smith. And then, sabi ko nga, ayun ang kailangan niyang paghandaan. Maliban dyan sa performance na ipinapakita niya, ay dapat paghandaan niya rin yung communication skills niya. Beauty, maganda naman sa April Smith, to be honest. Sabi ko nga, kung si Olivia ay nakarating sa top 5 ng Miss Universe, why not April Smith, di ba? Kung kaya din naman mag-perform. At saka parang feeling ko, mas bongga ang beauty ni April more than kay Olivia, di ba? So, yun. Parehas lang naman silang maganda. Hindi ko sinasabing hindi, Parehas silang maganda, pero parang feeling ko, syempre, iba ang datingan ng April Smith because she's a Pinay beauty. So, mananalo ba si April Smith sa Miss Universe kung sakaling man
siya ang ipapadala natin. Ang tansya ko, ang tingin ko, may laban for the top 5 pero parang feeling ko hindi siya mananalo. Yung top 5 nga medyo delikado na tayo doon eh. Hindi ko alam baka mamaya hanggang top 30 lang, top 10 yung mga gano'n. Swerte na talaga ni April kung makakapalo siya sa top 5 sa Miss Universe. Pero dahil sa performance na ipinapakita niya, ay tingin ko naman ilalaban to ni April Smith ng bonggang-bongga. Kasi hindi naman kay April Smith ang problema eh. So wala doon kay April Smith. Yung mismong organization ng Miss Universe Philippines ang magiging problema natin dyan. Kasi alam nyo naman yan, gusto niya Diyos-Diyosahan, gusto niya talaga, bukod, hindi siya naghahanap ng dekalibre. Ang hinahanap niya talaga, yung tamang galawan ng pang Miss Universe. So, I think, doon medyo parang delikado tayo doon sa organization. So, yon. So, ayoko lang na masabi na parang maganda yung performance ay winner na tayo. No. Ang nakikita ko dyan ay kailangan trabahuin talaga to. So yon. And then, bukod doon, syempre, nakikita ko din sa April Smith, mas malaki yung chance na makuha natin ng corona kung ikukumpit mo sa April sa supranational. Kasi sa April kasi, yung kalibre niya na ala supermodel yung datingan, ay pupwesto to sa supranational at baka mag-title talaga to ng bonggang-bongga. Mas malaki yung kumpiyansa ko na mananalo sa April sa supranational more than doon sa Miss Universe. Pero kasi hindi ko alam kung sa April ano nga ba ang ginugol niya. Sa April hindi pa siya nakakapag-compete kasi sa international pageant eh. Syempre for sure gusto niya universe. Pero kung hindi mabibigay sa kanya yung universe, I hope na sana sa April ay lumaban ng supranational. Kasi ito yung mga sinasabi ko eh. Hindi natin sigurado pagdating sa Miss Universe. Like example, Victoria Velasquez Vincent, ang ganda ng pasarela, magaling, mahaba, di ba? Pero pagdating sa pagdating sa Miss Universe, nilitukuyo ni Miss Universe eh. So doon nakakasayang. Pero kung tinanggap ni Victoria Velasquez Vincent, I think yung supranational noon, I think, oh my God, title to si BBB dito sa supranational kasi parang feeling ko yung beauty niya plus yung datingan niya, mas malaki yung chance na makuha yung corona ng supranational title kung si Victoria yon. So, ganun din hinahantulad ko si April Smith kung sakaling magko-compete dito sa Miss Universe, hindi ko sigurado. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lang sila tumitingin doon sa galing ng pasarele. Tumitingin din sila doon sa kalibre talaga yung kumbaga parang ewan ko, basta duda ako doon sa organization. But sabi ko nga sana, tumanggap sa April ng kahit anong corona and for sure, kaya niyang makuha. Itong pinakita niyang laban dito sa Aqua Boracay, sigurado ako na kaya niya ang supranational. At sigurado ako na mabibigay sa kanya yon. Yung alam mo yun. So, basta para sa akin, malinaw sa April Smith ngayon sa corona. At para sa akin, masasabi ko na possible na pwede niya rin makuha ang Miss Universe. So, medyo pagtuunan lang niyang pansin din yung kanyang com skills kasi marami din yung mga pwedeng makalusot more than sa kanya, di ba? Pagdating sa com skill, si Cebu Province, magaling din yan. Si Taguig, magaling din yan. Si La Union, lalo na, di ba? So, isa din niya sa mga pwedeng lumigwak sa kanya. So, at marami pang iba. But kung magpo-focus siya sa lahat ng aspeto, I think kaya ni April makuha ang Miss Universe. Pero kung akong tatanungin mo, parang feeling ko, mas gusto ko maging supranational natin siya for next year. Kasi wala pa tayong ino-offer na ganito. So, parang magandang package tapos alam mong may laban, di ba? So, yon, and good luck kay April Smith. And then, punta naman tayo dito sa isa ding matinding kalaban ni April Smith, sila Union. So, sa totoo lang, sila Union, yung ipinakitang galawan dito sa Aqua Boracay swimsuit competition ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines ay isa sa mga dekalibre. At masasabi ko, pang international na talaga yung datingan niya. Huwag mong i-underestimate yung mga
pabalik-balik niya ng katawan dahil ayun ang signature niya na tinatawag. Kung marunong ka tumingin ng isang girl, aba, matuwa ka kasi may girl na lumalaban na ganito. Alam ko may mga kanya-kanya kayong manok at nagtataas ang kilay nung iba. Lalo na pagdating kay La Union, hindi ko alam kung bakit. So, ako sa totoo lang, mas sigurado ako kay La Union sa mga lumalaban dito sa Miss Universe Philippines na eto kaya neto makarating hanggang sa dulo ng kompetisyon. Eto kaya netong manalo. Oho. Kasi yung kalibre niya, yung quality na meron siya, bukod doon sa pang Miss Universe, parang alam mo yon, kung lalaruin man tayo ng organization ng Miss Universe, parang mahihirapan sila dito eh. Mahihirapan ang organization na tanggihan ang beauty na meron ang Philippines kapag si La Union ang ipinadala mo. So parang feeling ko, kung si April na ano natin na parang Olivia Reyes ng Pilipinas, pwede din naman nating sabihin, ay ito ang next Catriona Gray ng ating bansa, 'di ba? So 'yun. So ito yung kalibre na parang mahihirapan talaga sila dito. At kahit na dito sa Thailand pag pinag-uusapan si Olivia sa si Bea ay sinasabi nila, nako, nakakatakot na kalaban ang Philippines. Sa totoo lang, kahapon kasama ko ang mga media dito sa Thailand. Isa sa mga topic nila ay si Bea Milan Windorsky. At sinasabi nila na, uy, pag nanalo yan ng Miss Universe Philippines, ang lakas ng laban ninyo. Baka Miss Universe uli kayo. So, sila na nagsasabi nun. Pero wala akong narinig sa kanila na another candidates na binanggit nila, kundi ang pambato lang ng La Union ang napag-uusapan dito sa Thailand. So, kung dito sa Thailand, napag-uusapan na siya, what if pa kaya sa ibang bansa, di ba? So, ako, sana maging wise lang din yung organization na sa pagpili dito. Kasi syempre, ang goal natin ay manalo ng Miss Universe. Hindi natin goal na magpadala lang ng kandidata at ilalagay lang sa top 30. Masabi lang makapasok sa semifinals o masabi lang na nakarating lang sa top 10, di ba? So, dapat doon tayo kung ano yung narating nung last time natin. I-consistent natin yon. And then, makukonsistent lang yan kapag meron tayong candidates na talagang di kalibre, na alam mo na lahat ay pwede talaga humanga sa galing niya. Katulad na lang na halimbawa, lalo na yung mga international na magiging judges sa Miss Universe. So, alam nila yan kung paano tumingin, alam nila kung paano yan ilaban. So, ako, para sa akin, ito na yung di kalibre na pwede, di ba? So, kung ilalagay mo pa siya sa ibang pageant, like example, Miss Cosmo, Diyos ko Lord, good luck, di ba? Hindi ko alam kung ano yung ginugol natin, pero nandoon ako sa part na I hope na sana another kalibreng kandidata na dapat ipadala natin sa Miss Universe. And I think, yes, dito, ang kaya kasi ditong gawin ni Bea, bukod doon sa ipasok niya yung sarili niya hanggang sa top 5, ako sure ako top 5 to si Bea. So, Q&A na lang talaga. Ang maganda kasi kay Bea, marunong din sumagot, marunong magsalita, at alam ko anong ginagawa. May dunong si Bea, kaya hindi mo po pwedeng i-underestimate yung kakayahan ni Bea na parang, hindi yan, di mananalo yan. Ako na nagsasabi sa inyo, marunong ang batang to. At ayun ang maganda sa kanya. Bukod doon sa nagpapakita na siya na di kalibreng na naggalawan, aminin na natin na isa siya sa mga strong na candidates talaga na hindi basta-basta magigiba. Siya ang tinik sa lahat ng candidates na gustong kumuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Don't get me wrong, ako may paborito ako dito, pero aminado ako na I think kay Bea to. So yon, hindi sa hina-hype si Bea, kasi yung iba sinasabi, na-hype nyo lang naman si Bea ako, nakikita ko, hindi ako magbabago ng statement ko hanggang sa nakita ko na nga ang swimsuit competition. Hindi ako yung tatakbo sa ibang candidates para lang sabihin, oy, siya yun. So, kailangan makitaan ko din yung ibang candidates katulad ng ginagawa ng laban ni Bea. At doon ko masasabi na, okay. Like example, April, pwede niyang sipain si Bea palabas para siya ang makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. So nakikita ko ngayon, after gumalaw ni April,
ang lakas na April ngayon. So, parang matakot ka sa galawan niya. And then, ngayon naman, ang nakikita ko, possible na silang dalawa ni Bea ang maglaban para sa corona ng Miss Universe Philippines. At yan yung aabangan natin. Pero don't worry guys, may prelim pa naman. So, sa prelim, magkakaalaman kung sino talaga ang tunay na Suprema. O, diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, syempre, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre ang notification bell to more updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.